Good morning po mga kapatid. Our today's devotion is about the strength to say no. Tayo po ay magkaroon ng lakas na magsabi po ng hindi, no? Especially sa mga sinful desires, sa mga temptation ng diablo sa ating buhay. Our scripture reading, matatagpuan po natin sa 1 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. And our key verse sa Romans chapter 6, verse number 19. Alam niyo po, napakahalaga na tayo po ay araw-araw na merong paglakad sa Panginoon, inaalagaan po natin ang relationship natin sa Panginoon. At ang hindi po mapipigilang resulta po niyan sa ating buhay ay ang buhay po na tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Napakahalaga po na patuloy nating tayo po'y hanapin natin or atin pong pagsikhayan sa biyaya ng Diyos na mabuhay ho tayo sa kabanalan ng ating pong Panginoon. Our key verse, again sa Romans chapter 6, verse 19, ang sabi po dito ni Apostle Paul, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh, for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. No? So, makikita po natin in this verse na si Apostle Paul, pinapakita po niya sa mga mananampalataya sa Roma na nabubuhay na po sila dapat sa biyaya ng Diyos at bilang sila po'y nabubuhay na sa biyaya ng Diyos, ipinakita ni Apostle Paul na kung tayo ay sila ay dating hindi mananampalataya, ang buhay po ng hindi mananampalataya ay patuloy po netong isinasandal ang kanyang sarili sa mga habits po ng paggawa ng kasalanan. At dahil po sa mga habit na kasalanan, ang isang hindi mananampalataya po ay patuloy na nag-i-increase ang kasalanan po sa kanyang buhay. No? Sabi nga po dito, iniquity unto iniquity. So, yung iniquity, yung sin, yung wickedness, yan po ay patuloy na nag-i-increase. So, ang sinasabi lang po ni Apostle Paul, nung tayo po hindi mananampalataya, ganun po yung ginagawa natin. Ang sabi po ni Apostle Paul, ngayong mananampalataya na po tayo, ang sabi po niya dito, even so now, yield your members servant to righteousness and to holiness. So, napakahalaga na po na bilang mananampalataya, tayo po ay tinuturuan na po natin yung sarili po natin na tayo po ay maging tagapaglingkod sa katuwiran upang tayo po ay mabuhay sa kabanalan na kalooban po ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi nga po doon sa 1 Timothy chapter 4, verse 7, i-train po natin ang sarili po natin sa pagiging maka-Diyos. Sinasabi nga rin po ni Apostle Paul dito po sa Romans na tanggalin po natin ang dati nating sarili, yung makasalanang desire, yung makasalanang buhay, kundi suotin na po natin ang bagong sarili, ang bagong pagkatao, yun na po ay ang katuwiran ng ating Diyos sa buhay po natin. So, napakahalaga po magkaroon tayo ng strength na magsabi po ng no sa mga sinful desires na mula po sa ating lust, no, na siyang magdudulot po sa atin ng habit na tayo po'y patuloy na nagkakasala. So, napakahalaga po, again, i-train natin ang sarili natin sa godliness. Napakahalaga na ma-develop sa atin ang mga godly habits, no? So, marami po yan. Bigyan ko po kayo ng mga ilang example ng mga maka-Diyos na gawain, mga maka-Diyos na habits na napakahalagang inaalagaan po natin at patuloy natin ginagawa. Una, for example, is a life of prayer. Tayo po ay nabubuhay sa panalangin sapagkat kung walang prayer life sa buhay po natin at hindi po tayo consistent, mahirapan po tayong maging godly and holy sa atin pong pamumuhay. Pangalawa po ay trust, no? Yung pamumuhay na tayo po'y may tiwala sa Diyos sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Pangatlo po ay yung pagme-meditate sa salita ng Diyos. Yung patuloy na pagbubulay-bulay, lagi nating iniisip yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, ang sa gayon, yun din po ay ating mai-practice. And then pang-apat, maaari pong obedience to God. No? Yung tayo po'y patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin, sa leading ng banal na Espiritu Santo po sa atin. Yung hindi po tayo nagre-rebelte sa salita ng Diyos. And then, tayo po ay nagtitiwala sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Tayo po'y sumasandal sa Holy Spirit. So, as a Christian, tayo po'y pinananahan ng banal na Espiritu Santo, pero napakahalaga po na
tayo po ay napupuno ng banal na Espiritu Santo. So yan ay magandang habit every day before tayo or sa panahon na tayo nagpe-pray, nagbabasa ng salita ng Diyos, ang magandang hinihingi natin sa Panginoon ay punuin tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu upang hindi tayo lumakad sa kagustuhan po ng laman. And then, maaari din po ang giving, no? Ang pagiging cheerful giving. Sabi nga po ng Diyos, God loveth a cheerful giving. We cannot be godly hanggat hindi po tayo natututong maging generous, maging mapagbigay sa Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala po niya sa ating buhay. At maaaring matuto rin ho tayong maging forgiving person. Matuto tayong magpatawad sa mga tao na nagkakamali, nagkakasala po sa atin. So, that are just examples of godly habits na napakahalagang ipinapractice po natin every day sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Nang sa gayon tayo po'y patuloy na kontrol ng banal na Espiritu Santo at habang tayo po ay sumasandal sa Holy Spirit, nagkakaroon tayo ngayon ng lakas na magsabi ng no doon po sa ating mga sinful desires, sa mga temptation ng diablo sa buhay po natin, sa mga panahon na tayo po'y pwedeng mahulog sa kasalanan na magbubunga po sa atin ng matinding konsekwensya, hindi magagandang konsekwensya. So napakahalaga po magkaroon tayo ng strength to say no sa mga sinful desires upang tayo po ay patuloy na mabuhay sa kabanalan, sa kalooban ng Diyos sa buhay natin bilang mananampalataya. Saglit po tayong mag-pray mga kapatid. Nagilang Diyos, salamat po sa devotion na ito. I pray, Lord, for your forgiveness sa aking kasalanan. Help me, Lord, to develop a godly habits na siyang makakatulong sa buhay na nasa kalooban niyo at nasa kabanalan niyo, O Diyos, at bigyan niyo po nawa ako ng lakas sa pangunguna ng Holy Spirit na magsabi po ng hindi sa mga kasalanan na habits na hindi niyo po kalooban sa aking pong buhay. Lord God, help me and give me strength. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.